Mga kababayan, kabataan at mga OFWs na laging nasa frontline ng buhay. Welcome back sa hashtag WalkWithLand. Matibag ang NBI Director na akala ninyo ay tagapagtanggol ng batas. Nakahanap na siya ng katapat. Biruin mo yun ha, minura siya ng todo ni Attorney Jerir Harold Respicio. Vice Mayor po yan sa isa sa mga bayan dyan sa Isabela. Sabi niya, you are a large piece of tutut. Yan. Habang si Senador Rodante Marcoleta, ang matapang na senador, kinasuhan ng plunder sa 75 million pesos campaign funds. Pero teka, paano kung ang tunay na plunder ay nasa selective justice? Ito ang expose na magpapabago sa pananaw ninyo sa politika. Stay tuned dahil hindi ito ordinaryong chismis, ito ay critical na pagsusuri. Kamusta po kayo? Ako si Lan ng hashtag WalkWithLan at ngayon tayo'y tatalakayin natin ng malalim ang kasalukuyang political storm. Intellectual muna tayo ha. Sa isang demokrasya, ang batas ay dapat pantay. Pero ano ba talaga ang nangyayari? Si NBI Director Melvin Matibag nakasali sa pag-file ng kaso laban kay Vice Mayor Attorney Respicio dahil sa seditious statements nito sa social media. Siyempre, mali rin naman yun, di ba? Pero, si Respicio po, isang abogado at elected official dyan sa Isabela, isa sa mga bayan sa Isabela, ay nagsalita ng malakas laban sa perceived overreach. At ang tugon is strong words. Witty nga large piece of tutut daw. Pero sa halip na pag-usapan ang substance, inaatake ang tono. Classic power play, mga kaibigan. Parang yung teacher naggalit sa estudyante kasi mas matalino. Huwag kang sumagot. Pero sa politika, sumagot si Respicio at malakas pa. Ngayon, mga kaibigan, critical tayo kay Attorney Matibag. Bilang NBI Chief, responsibilidad niya ang impartiality. Pero bakit parang selective ang pag-file ng cybercrime complaints laban kay Respicio para sa inciting sedition? Ito ba ay pagdepensa sa konstitusyon o pagtatakot sa mga kritiko? Nagtatanong lang po tayo mga kaibigan, no? Respicio ay nagsalita tungkol sa revolution kapag hindi gumagana ang saligang batas. Historical context. Dito sa Pilipinas naman, ang mga bayani natin ay nagsimula sa ganitong tapang. Si Matibag sa halip na harapin ang mga issue ng korupsyon at inefficiency sa kanyang ahensya, mukhang busy sa pag-chill sa social media warriors. Sa legal philosophy, ang sedition ay dapat may clear and present danger. Wala namang actual violence na nangyari. Ito ay chilling effect sa freedom of speech, lalo na sa kabataan na active sa social media. Kayo, mga OFWs, paano kung bawal kayong mag-complain online tungkol sa abuso sa abroad? Same logic, mga kaibigan. Si Attorney Respicio naman, dito tayo pupuri. Isang abogado na hindi natatakot magsalita, minura man, pero ang punto niya ay valid. Kapag ang gobyerno ay nagiging oppressive, ang tao ay may karapatang magprotesta. Respicio didn't just speak truth to power. He dropped a truth bomb na maalingaw-ngaw hanggang NBI. Bilang Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela, he represents the fighting spirit ng probinsya laban sa Maynila. Manila-centric power. Kabataan, tularan nyo ito. Huwag matakot, magtanong at mag-challenge. Shift tayo kay Senador Rodante Marcoleta Kinasuhan ng plunder at indirect bribery tungkol sa alleged 75 million pesos donations. Pero let's be intellectual. COMELEC na mismo cleared him on election violations. Bakit biglang ombudsman ang may sabi? Marcoleta ay kilalang matapang sa Senado, sa mga Senate hearings, anti-corruption advocate sa maraming issues. Ang plunder case ay maaring political harassment. Sa history niya, consistent siya sa pagtatanggol sa rule of law. Suportahan natin ang due process, pero huwag tayong maging bulag sa selective prosecution. Mga kabataan at OFWs, habang pinaglalaban natin ang politika, alagaan din natin ang ating mga sarili. Check these trending finds.
para sa inyong aso't pusa, best dog harness at cat litter box sa Shopee. Super comfy at affordable. Tech Essential, wireless earbuds para pakinggan ang mga ganitong expose habang nasa biyahe. Oversized tees sa Salora para chill lang habang nagre-review ng news. ADV riders, Lazada helmet at gloves. Safety muna bago ang protest ride. Kitchen, air fryer na nagpapadali ng healthy meals para BC OFWs. So, para sa mga BC OFWs. Sa bathroom naman, shower organizer at smart LED lights para modern home essentials. Lahat available sa Shopee, Lazada, Salora. Link sa description mga kaibigan. Bago mag-plunder ng pera, mag-plunder muna ng good deals sa online shopping. Sa kabuuan mga kaibigan, ang kaso ni Matibag versus Respicio ay simbolo ng tensyon sa pagitan ng state power at individual liberty. Si Marcoleta naman ay nagpapakita na kahit matataas na opisyal ay hindi immune sa scrutiny. Mga kabataan, gamitin ninyo ang critical thinking. Huwag basta i-like ang viral post, verify facts. OFWs ang inyong remittances, ang nagpapaikot ng ekonomiya. Kayo ang may poder na humihingi ng accountable governance. Mga kabataan, ha? Okay. Okay, pero bago tayo magtapos, huwag muna tayo magmadali. Ay, maaga pa tayo, no? Maaga pang oras. Mag-zoom out muna tayo ng konti para mas matuto tayo bilang kabataan at OFWs. Intellectual perspective muna. Ang laban ni na Attorney Respicio at Senador Marcoleta laban kay Director Matibag ay hindi lang personal na away. Ito ay sintomas ng mas malalim na problema sa ating political system. Ang culture of impunity at selective justice. Si Matibag mga kaibigan, bilang head ng NBI ay may malaking kapangyarihan. Pero kapangyarihan na walang check and balance ay nagiging mapanganib. Maraming past NBI officials ang nahaharap din sa accusations ng overreach. Kaya't kapag minura siya ni Respicio ng large piece of tutut, marami ang natuwa dahil parang boses yan ng ordinaryong Pilipino na pagod na sa red tape at political harassment. Parang yung boss na galit kapag sinagot ng empleyado, bawal sumagot. Pero sa totoong mundo, lalong sumasagot si Respicio ng may substance. Kabataan, tandaan nyo ito. Ang tunay na tapang ay hindi sa mura, kundi sa pagdepensa sa prinsipyo kahit pa minumura ka. Ngayon, kay Senador Rodante Marcoleta naman, ang plunder case na 75 million pesos ay seryoso. Pero kailangan nating tanungin, bakit ngayon lang? Bakit parang timing habang aktibo siya sa Senado? Si Marcoleta ay isa sa mga senador na matagal nang naninindigan laban sa issue tulad ng ABS-CBN franchise at constitutional reforms. Ang kanyang pagiging matapang ay nagiging threat sa ilan. Para sa inyo mga OFWs na nagpapadala ng pera para mabuhay ang pamilya, imagine niyo kung ang pera nyo ay ginagamit sa plunder habang kayo ay naghihirap sa abroad. Kaya importante ang ganitong expose. Huwag tayong maging manonood lang, maging kritikal na mamamayan. Comment down below mga kaibigan, kabataan, Respicio kung naniniwala kayo sa kanyang laban o Matibag kung sa tingin ninyo tama ang NBI. Para sa mga OFWs, itype ang OFW Truth, Katotohanan. Kung gusto ninyo pa ng ganitong content tungkol sa politika habang nasa abroad kayo. Habang tayo'y naghihintay ng katotohanan, alagaan din natin ang ating mga sarili, mga trending finds na pwedeng tulong sa inyo para sa mga pet lovers sa bahay, best-selling dog harness at automatic cat litter box sa Shopee, super convenient para busy households. Tech for OFWs, latest wireless earbuds at fast charging power banks sa Lazada, perfect habang nakikinig sa mga political analysis habang nasa trabaho. O sa fashion naman, comfy oversized tees at stylish sneakers sa Salora, pang-araw-araw na outfit na swak sa youth vibe. ADV Motorride Enthusiast, premium helmet at riding gloves na on sale sa Lazada.
Safety muna bago ang malayong biyahe. Kitchen essentials ha, compact air fryer at high quality non-stick cookware na nagsisave ng oras para sa mga OFWs na nagluluto para sa pamilya. Bathroom and home, modern shower organizer at energy-saving smart LED lights, trending ngayon sa Shopee para sa mas organized at comfy living space. Lahat ng ito ay available sa Shopee, Lazada at Zalora. Link sa description below. Support local sellers habang tinutulungan nyo rin ang channel natin mga kaibigan. Bago maghanap ng plunder, maghanap muna ng magagandang deals online. Mas productive yon. Sa huli, ang aral dito ay simple pero malalim. Ang demokrasya ay hindi ibibigay. Kailangan itong ipaglaban araw-araw bilang kabataan. Kayo ang future leaders. Bilang OFWs, kayo ang economic backbone. Sama-sama nating panoorin, pag-aralan at kumilos para sa mas magandang Pilipinas. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Comment down below sino sa tingin ninyo ang may katwiran? Like if pro-truth, share to your OFW groups, subscribe and hit the bell. God bless the Philippines.